sa Ginoo. There will be progressive change in us. Dili na lang nagagubot sa sala. Sa atong huna-huna, we have to change that. Sa atong mga pagbati, we have to change that. It is a progressive change. But there is also a continuous growth. Continuous na siya nagkapatubo na nato. And we need the power of the Holy Spirit. Kung kita lang, wala tayo mahimo. We need the power of the Holy Spirit to control us, to lead us, and to guide us. Amen. We cannot do anything. We are called by God to do the ministry. But we have witnesses in our lives. We should develop Christ-like character, obedience to God's word. We should overcome sin and reflect God's presence in our lives. Ang pagkabalaan o himaya sa Ginoo makita sa imuhang kaugalingon. Amen. Pagtanaw pa lang sa imuhang naanakay akong change sa imuhang kinabuhi. Amen. Amen. That is sanctification. Galing ikatulong, mas lalong pa siya. Transformation. Katulong sa kapart lang. Pero ang transformation here is like the Greek word metamorphosis. There is an inner change. From a cocoon to a butterfly, nahimo siyang beautiful. So sa ato-atong kinabuhi, later on, we'll find out there is an inner change. Sa pangit na kinabuhi nato kaniadto, nahimo ng beautiful diha sa tubangan sa Ginoo. Amen? Tingnan na yung katapat, wapo ka. Wow. Because there is transformation, the inner change in you. Amen. Na ay spiritual process of renewal din sa imo ang kinasuturan. Na ikaw magatubo sa kinaiyahan ni Kristo. Talagang remember na ma-accomplish na rin siya pinaagi sa gahong sa palang Espiritu. Amen. Amen. Magpalinhin ang imuhang una-una na align kayo diha sa kabubuton sa Ginoo. Na align sa mga pulong sa Ginoo. Ikaw kayo maoy na transform in the image of Christ. And again, do not forget the role of the Holy Spirit diha sa inyo. So just like the other process, the works, ang transformation also is a continuous process. Naa siya'y continuous doings of His power din sa inyo ha, para mahimo kang balaan before God. Nadawat ni nato sa sugad sa sinugdanan since ato ang salvation. Nadawat nato ni pinaagi sa pulong o sa Espiritu. Karon nagapaminaw mo sa pulong sa Ginoo. Is there a change? Is there a change? Ayaw ini na maura sa gihapon. Kaya papaumimon ta mo ron. Mama, maura sa gihapon. No. O, na ako niya ingon sa classroom na abay ka kausaban. Eh, kung wala, pauli. Sige. Nung lang magtuon mo lang kausaban. Okay? So, continuous na siya. Nag-growth. Bakit pa rin also na agoy divine life din ha nagasunod ninyo? Do you feel it? Amen. Divine life. Convicted ka. Pagpungat ka sala na agoy conviction. Mahasol ka. Kung dilit mo na sundot. Naagay na ayong buhat alam sa Ginoo. Kung nagkatuon ka sa pulong sa Ginoo, naausap ang pagtubo
sa kahibalo sa Ginoo. Amen? Kung imuha ni ginapakita inaagi sa kinabuhi ni Kristo. Amen. Do you know God? Naabay kay knowledge of God. Si kung naabay knowledge of God, naapoy kausaban sa atuang kinabuhi. Amen. Amen. Ang ako din may illustration mao si Zacchaeus. You know Zacchaeus? Yes. A tax collector. Kinismahin siya sa iyang pagkadalo. Greed of money. Now, I will not say anything about what's happening around. No, what's happening. Iwan ako, history repeats itself. Mga leaders before, maurag hapon ng mga kinaiyakan. Now, even in pang-gobyerno na arag hapon ni na kinaiyak. So, sa kay Jesus a tax collector, pero when he encountered Jesus, he was transformed. So, sa diha na usap siya, iyahang ihatag ang half of his possessions. Ihatag niya, dibalik niya. Giripay niya katong iyahang giling mauna siya na demonstration of a true change of heart kunya nakagawad siya kinaluwasan. So if you are transformed, na-adyo kay action na imuhang buhaton. So encountering Jesus is understanding kung unsa or kinsa ang Ginoo. Encountering Jesus is knowing the will of God. Encountering Jesus is there is a change in heart and affection sa imuhang kinabuhi. You are being transformed. There is love and compassion sa atuang sulod. Na ay grace and mercy, maluluyon. When you encounter Jesus, transform hearts, you honor God and avoid sin also. Naatay righteous living, mga co-laborers. Selfless giving. So, sukat ka hapon. Murag na. Tudloan na dyan about giving. Ganyan mo na giving lagi hapon. Selfless giving. O maanong pagdumala sa inyong resources. God knows. Paunsa ninyo ginadumala. Stewardship of money. Okay? Kinaunsa ninyo ang inyong mga resources. When a panalangin is given to you, unsaon nimo na pag-manage. When it is for the church, unsaon na nimo pag-dumala. Ayaw ipautang sa miyembro ang kwarta sa simbahan kalibo. 10% bayad. Na ay ipagkitabo din. Sa inyong treasurer, kung mangutang na siya, ulihin na siya. Kaya hindi na siya maayo. Stewardship. Hindi ka na-transform na treasurer kung ina-anak iyang ginaiyan. Na magaling ito i-transform. Mo na ito na, you know how to spend your resources. Okay? Doon na sa kanina, sa tawag na ito lang, sidetrack ng mga expenses. Instead of the project na utang sa ubang gamit, now be careful with that. Okay? God will not plus that. Para sa Ginoo na siya. Para imo na siya. Put a distinction in your stewardship. If you have a transformed life, pwede mo kumpiyansahan yung mga dagkong utang. So I was telling God, Lord, if I cannot handle money, do not give it to me. Kaya magkapahilayo, rana sa inyo sa Ginoo. Amen? Nakaampo ko mo, anak. Ayaw ko ginuang milyonaryo, Lord. Kung di ko kabalo mag-handle ni anak. Kaya basa na mo ng kurang anak. Noon na. But if you know how to handle money, then God will give it to you. Amen. Planting churches
problem. Amen. If you pastors are honest before God, kaya naman na ang manjutan tungkol ang Ginoo sa pag-provide ni Amen. buhay. Amen. Amen? Yes. Not a problem. Now, ayaw na ako generous ng good ako, pero na ako para na spirito ng sulti. Oy, Ito na lang. dili man ko patakag-hatag. Kapag mo ko kisay akong natanan. Amen? So, wala lang diha. Kasi itanong ko sa Ginoo para ninyo. Amen. Do not manipulate me. I know to be manipulated. You just wait and pray. Amen. And when the Lord knows your needs, and the Lord knows how to touch people. Dapat tayo, hindi o nag-ibero. You never know, pag guman-ugma na ay mutunol ni mo din ang panalangin. Amen. Amen? It's not a problem if you are against the words. Ano? Ako na ang listahan para hindi ko magsabihan. Na ako'y tithes, na ako'y offering, na ako'y love gift, na ako'y sa ganito na first fruit blessing for the pastors na siya. Pwede monthly, pwede yearly. And pwede for others. So you just count in your mind kung kila ako gina-release na blessing. But the Lord is really faithful in providing our needs kung steward lang. And that is one sign that you are transformed. Mga Paul workers, transformed in handling kung unsay iya sa Ginoo. Amen. In your reports, okay? You remind me, in your reports, are you a good steward in your reports? Amen? I'm telling some of the pastors, if you are not giving your reports, you are not part of one-way outreach. Kaya kanang imong report, nagpasabot na connected ka with one-way outreach. Amen? Amen mga pastors? You are given the privilege to have the credential card because you are reporting. You are part of the movement. Amen. Amen? So please report, mga pastors. Okay? And then, itara po na foundation na bisan dili tayo na graduate sa mga dagong eskwelahan, hinahatagan ng credential. And that's your privilege para sa usa-usa. Pero, you'll try hapon ang Bible school na i-train mo para dili mo kanaganing i-undermine sa mga uban. Karon menos naman ron. So kung makatulugan nila na ay kasurang-surang dito sa usa ka dapat at unang Bible training na yun. Kaya para kanang mga surangan mo atras. Nagkoy kita kasunod ani mga train naman sila. Di naman yung sila ma-ilang. Tinuon na siya. Daghang sa mukan kung dili tama patito. Amen? So, kana po is transformation with you. Stewardship, fellowship, discipleship is a transformed life. Like a rule, you are being discipled. Amen. Kung dili ka mo transform nun, pagsigim lang mo, lakaw-lakaw. Ay, maulpag ako nang ginamali na ako, mamulit pa. Tinoon ka. Kaya mga dato ng mga kahibalo. Ay, balik-balik. You cannot be discipled. So if you cannot be discipled here as leaders, you cannot disciple your own members. Kinaiyakan na. What you sow, you will reap. So if you are committed to your group, committed to your church, then the members also will be committed.
Now, ayaw magpagbil sa ilaha na hypocrite, kanang hypocrites ka na pretending. Kung nasuko ka, nasuko kaya ko sa imo ha. Kung ka na imo kinaiyan, hindi na makaon ba? So, disiplinahin. So, di siya, ba't natin napaw kita? Privately. Para makamakon siya kung naay kapaguhan sa iyahang nasurat. Ikaupat na God's Word. God's faithfulness. Kani wala na dyan nilahanin sa pagkamatinod-anon sa Ginoo dinhi. Hebrew word is emet. Greek word is pistos. Gamit ko ani kay di dyan ko magpanupig atong mga mapawaling na gamit ng Greek word. Tama. Ay buwa na anang mga Greek words na gawas. Because that was your training, okay? Very good. Very good for that. So it means steadfast loyalty. Reliability ang Ginoo. Kung ang Ginoo loyal sa imo as co-workers, di yun na matarong tungod sa iyang faithfulness. Makasalit ka sa Ginoo. Matupad, you can rely diha sa Ginoo. And then it is God's unwavering character. Ang faithfulness of God, wala din na mausap. When God is faithful, hangtod sa hangtod, God is faithful. That is His character. God's enduring commitment to His promises. What the Word of God says, iyahang buhaton. It is a sustaining grace. When there is an overflowing grace, naadyo na siya provision alang ka na to. Dili siya mamahak sa iyang ulong. Amen. Kita lang ang nag-usap. And then manod pa din naabot siya ingon natog karakter na kanang ginasuran, dili siya mausap. Unya, manod pa din iyahang i-fulfill, iyahang promises, i-fulfill po niya iyang plano sa imong kinabuhi, nga mong iyahang i-plano, alam na nato na mga magbubuhat. And when God is faithful, naabot siya yung comfort na ihatag ka nato. Kaya there is an assurance of strength kung ikaw nagaluya. Amen? Kung nagaluya, imuhang physical na lawas. Iyahan ang Now, I was telling, I think the students or sa ako ang natuluan, na bisan kung sa katalagman na mahitabo ni ining kalibutan, God is faithful to sustain us. Amen? Iyahatag ang picture, ana, iyahatag tabunan sa iyahang protection. Amen. Amen? Maunang mo na ko, ang kawalan ko, hindi na ito mabati. Kaya naman, naamay provision ang Ginoo. Naarap na sa ato ang pag-reply or pag-answer usap sa iyahang mga pinapabuhat sa ato. Matod pa din iyaha puntang sustain. Ang sustain baya no muratag iyahang hinasapnay na kung bisan asa siya, iyahan ang ginadala-dala. That is the sustenance of God. Amen? Amen. Ako karong ginasapnay ko sa Ginoo. Kaya kung dili mamurog akong tungod. Natural ko man na kaayo. Amen? Mahadlok ka or naulaw ka, like that. Masapnay sa Ginoo. Amen. Ha? Naamay, o mga dikon, amang yung mga dikon din, nag-review ba mo, pastor? Wala daw. Tauwa pa. Okay? Pero kani, i-review niya ang elderly teacher. Kung sa iya ang isulti, ingon niya, pastor, na-ako'y mali sa inyong pagwali. Na-ay mali sa inyong trabaho ni inyong simbahan. Nga naman, sa katugayon na dyan ninyo
Ay wala. Naay daghan, no? Karon ingon ni laki. Kay kasabaan siya sa dito. Unya ang iyahang kamot matapanang kurong, ingon niya na bakit na yun ako na. Pero ingon niya ang Ginoo yun kahit paano. Nakinabuhat na ko ang tanan sa pag-alaga niya kaniya. Tinuod na mga pastor. Bisan sa kalisod, bisan sa mga salawayo na mga miyembro. Naagihapon taga-unong sa pagpamuhat sa simbahan. So karon ang ministro, bukat kayo iyang kinasururan. Nagwali siya sa pulpito na bukat ang iyang sulod. Sabihan na humana iyahang message na ana siya'y plano na mag-resign. Pero naay usa ka bata. Nagdukol sa iyahang o ng tanang. Pastor, sa imong panguna-una, kung mutrabaho ko o eskwela ko, pwede ba kong mahimong magwawali? Pwede ba kong mahimong missionary? Nabuhian o hope ang pastor. Naghilak siya. Ingon niya, usali siya. Kamaayong, ingon na to, pag-ayo sa akong iba. Diba? Pabuhayan ka na ay gusto yung mahimong preacher, manununod ni mo. So, gibuhayan ang iyang pagbati. So, ingon niya, nakita niya ko ang kamot sa Ginoo na nagbiho sa iyang simbahan. Amen. Amen? May God bless you, my boy. Ingon niya din, yes, I think you will be a preacher. So, ato na lang yun, putlon ang katuigan. Kaya di ka mahumanon niya. Usa ka adlaw ni Ana na ay niabot na iladidara na missionary. Unya ang mga dato ito nagapangimbitar sa iyahang na bumisita sa iyahang panimalay, ilahang panimalay. Kung magwabi siya, daghan ang madami dinha sa kay Ginoong Hesus Kristo. Even in Africa, daghan siya nakabi sa pag-alagad sa Ginoo. Mostly sa iyang giwalihan, mga savage chiefs, o katong mga pagkaayo, matas sa mga leader sa tribo. Ang iyahang pangalan, mao si Robert Moffat. Kani si Robert Moffat, maoni siya ang gamay bayan sa siyong kagalingon. Amen. I remember si June. Pastor na ni Ron. Amen. God. Abe ninyo, when Pastor Dan and ako nag-ato sa ilang balay, ang iyang papa Catholic defended. Naluwas lamang ang iyang papa tungod nakakita o manok na inomong tubig naghangad nato sa langit. Nagpasalamat. Pwerte niyang hilang sa papa. Si June was about 10 years old, June. 10 years old. So, ni atong tumura pwerte hilang, nidawat at ibuong pamilya sa Ginoo. Amen. Sakripisyo at ito, naglansya mo, nag-book sa Bagong Isla. Yawa ko kapalo, buntis pa niya ito ako. So, ang iyahanan ni Yano naluwas siya, na bisan gani ang manok kay balo magpasalamat sa Diyos Amahan, kita pakahanan. Naluwas ang buong pamilya. And I remember si June when I taught the Bible school student ni siya, karon na pastor na. You see, ang inyuhang pagpamuhat, dili kawang. Amen. Na-actually maluwas ni anak. Aron mo alagad sa Ginoo.
sa kalugayon namo sa Bible School. Praise the Lord sa mga tao na nahimong faithful sa pagdalaga sa Ginoo. Na ay mataro, na mapwede tarong, ni Pastor Boy. Kung imong tan-awon ang musubay-subayod, mga dagtong simbahan mo eh. Unya ka ni Pastor Dan, hindi siya naghapon. So doesn't matter. Ang imuha din ha, na fulfill niyo ang plano o purpose sa Ginoo sa imuha din. God is faithful. Amen. Mauna iyahang kinaiyahan kung gipromisan ta sa Ginoo. Ang atong buhaton lamang mo samin mo obey. Kung ang atong devotion anaa sa iyahan. Ang atong pag-ampo katungala. Lord, mahimo unta ning faithful usab diha kanimo. Habagin ni grasya na kami usab mabuhat na matinuray diha kanimo. Kung among ibilin ang resulta, we will leave the results to you, my Father. Let God do the next part. Amen. You just be faithful. Ang Ginoo ang mutapos niya. Amen. Ika-5. God's completion. Naagihapon natin sa verse 4. So ang God's completion here is you are focusing on God's work. I'm focusing on God's work here in the lives of the believers. Psalm 138 verse 8, it says, Amen. Amen. Dili man kita mo kompleto ang Ginoo. Atong i-focus ang atong responsibilidad usab na kita makahuman kung unsay gisulti sa Ginoo nato. Siguruhan na inyuhan ng butangan o responsibilidad na mahumana siya sa inyong hinang. Amen. Atong i-focus usab na ang Ginoo usab na kumpleto sa iyahang puluhaton. Amen. Ikumpleto magganit sa Ginoo ang iyahang creation in Genesis chapter 2. Unya paghuman ni anak sa creation siya usab na mahulay. Apan para sa atoa, we are still working on. There is a completion, there is a completion, but there is a continuation until Jesus will come. Amen? Naa siya ihuman sa iyong kinabuhi. Apan naapod siya, naapod tayo, ay yun na itong continuation sa work. So para kay Paul, na maoy ng sulat ining book sa Philippians, ingon niya, I have fought a good fight. Amen. I have finished my course. I have kept the faith. Makasulti ba tawid ako sa Paul ni Ana? Amen. Sa ato ang pagpamuhat. Yeah. So the day of Jesus, the completion on the day of Jesus is the second coming of Jesus. We will ask God na kita i-sustain sa Ginoo. We will ask God na kita na ay ang Ginoo. Amen. Amen. So ang Ginoo faithful kung makahuman kayo sa atuang Amen. kung sa iyahang gipromise. Yeah. Nag-travel with a divine purpose. There is also a future fulfillment when Christ will return. The day of the Lord, pinhi, na mag-confirm siya kanato. You are sa to well done, good and faithful servant. Amen. We will wait for that. Yeah. For the day of the Lord. Ikatulo, and this is the last point. Persevering with God. Matod pa sa last portion of the verse, perform it.
So when you say performed, the completion until the day of Christ Jesus is still going through with persevering in Him and to the will of God. Bisan na ay mga pagsulay, kalisod man o persecution, like kanina like i-share ni Pastor Paul. Mauni siya ang perseverance na mag-continue usab kita diha sa pagtuo, sa paglahom, na kita usab maka-face o mga sufferings dinha na naay pagtuo sa Ginoo. Mao usab kini ang perseverance sa ato ang spiritual growth, sa ato ang maturity, ug ato ang pagdawat unya sa reward sa Ginoo as promised by the Word of God. Naatay endurance pinaagi sa mga trials sa hardships. Naatay pagtuo o commitment dinha sa ato ang mga experiences. Naabot usab kita na makadevelop og strong Christian character while enduring, while persevering dinha sa Ginoo. Amen. Amen. Naabot sa paglahom na kami atong gibuhat panglangit ni. Amen. Amen. Ingnan na yung katapat kami atong sa pagbuhat dinha sa Ginoo. Amen. Murag ito na kapila naman yung tag Pastor Sentiments. Maura man gihapon, no? Ang uban yung maura man gihapon. Ang ako ibati, no? Amen. Amen. Nabay maura gihapon. Ang uban ikapoy na. Murag ka nun sa mga kamukawin. Uy! Murag ikapoy naman ko. Ayaw sa uy. Ang uban di pa gusto kayo pa ng ninyo. Tama. So, matod pa sa usa ka storya. This is an experience of usa ka runner, si Bill Broadhurst. Kaya yung pangalan Broadhurst, tinuod ni siya na istorya. Nakadungog naman po sa istorya ani and John. This is a challenge to you. 10,000 meter. Okay? So 10 years early, kani si Bill na siya surgery of aneurysm, okay, sa iyahang brain. So na-paralyze siya din sa iyahang left side. So sa bulan ini sa July, dito siya nagtindog in a 1,000 imagine half paralyzed. So kung kani mabiling. So ang mahita mo alin mo, lakaw siya kahian. Musilig ana. Okay? So, ang iyahang paglakaw or pagdagan manutani, pero di siya kadagan. Pero nag-apil-apil yun siya. Okay? Nagdagan yun siya sa lupa. Manay yun ako sa atua, wala pagani ka ng kahian. So what happened is, sa inyo nauna siya naulahin. Naulahin, of course, pero pwede yung, ingon na ito, pwede yung sabaan ni atong tumura kay mag-klap-klap-klap pa na iyahang kwan, iil. So na ay rhythm na madugong because of his foot there. So na ay singot na nigawa sa iyahang face. Kunya, sakit ka ay sige lang, sakit. Lakaw rin hapon. Maiba ko ng action pa so. Wala yung picture ha. Dito na. And then after that, he keeps going. Kung anong iyahang mga kaubay niya. So si Bill reaches the finish line. Just imagine. Amen. Wait 2 hours and 29 minutes na abot siya sa finish line. So, dito siya sa finish line,
Nang ay usa ka tao, siyempre ang winner yun, nauna. From a small group bystanders, nag-intubin siya. Si Bill recognizes him from pictures in the newspaper. Kayo, nagtrabaho, na, as in harder, nagtrabaho to kaani, nagtrabaho to